Mapapahiya yung pinagmamalaki ninyo. Lalabas ang baho niyan. Subukan ninyo. Dahil kami mga tiyahin-tiyuhin na harap sa inyo. Sa kanila. Alak. Inyo at dyan kala Erika. Subukan nyo. Namumuro na kayo sa pamilya namin. Kung pasikatin si Erika, pasikatin ninyo. Hubaran ninyo, pasayawin ninyo, wala kami pakialam dyan. Huwag ninyong pakialam ng pamilya namin, yung magulang namin. Sumusobra na kayo. Yan. Pinabaliktad ninyo? Yung kapatid ko scammer. Walang in-scam ang kapatid ko, ni Pisag Dulin. Ang scammer sila. Kontakin ninyo si John A. para malaman ninyo kung sino ang talaga naghahawak ng pera, kung sinong scammer. Sila, hindi kami. Wala kami. Si Sheila May ang promotor. Si Sheila May ang scammer. Kaya wag ninyong ibaliktad sa amin, pamilya, na wala kaming alam. Nilait ako na ako daw may hawak ng budget. Putang ina, ni Singkon Duling, wala akong hinawakang budget ng pera na yan. Kung gusto ninyong si Sheila May ang kontakin ninyo at siya ang may hawak ng budget ng pera ni John A. Sila ang magkaut-utan labi. Erika at Sheila May. Sila. Wala sa aming may hawak tiyuhin o tiyahin. Hindi lang kami nagkikibo dahil ayaw namin ng kahiyan. Tindahan ko na issue na issue. Sinasabi ninyo, pinapalabas ninyo, mga A-lover kayo. Na kay Erika yan, puhunan, yung tindahan ko na yan. Missing Pundoli, wala yan Erika tinapon. Never yan namigay ng budget ng puhunan dyan sa tindahan na yan. May tindahan. Tira yan ang asawa ko at yung pinagpatayo na ito ng bahay, tira pa ito nung tinulong ni Rowel. Walang Erika dyan, walang Erika. Nakakapuno na kayo, mga ilaber kayo, pasikat kayo, puro kayo mga kabutugan. Paggagawa na lang ng kwento. At yung sinasabi ng Sheila May na yan, babalitaan namin na inapi namin yan, mga yan. Wala kayong alam dyan sa mga yan. Kami ang nakakilala dyan, kami kasama namin yan. Alam namin ang mga likaw ng pitukan yan. Mga ang nag-intindi dyan. Digatas ko pa yan. Anong sinasabi ninyong pang-aapi ang ginagawa ko dyan sa mga yan? Sa mga batang yan. Puro mga kabutugan na lang ang mga ginagarawa. Nagkapira lang, dumating lang ang pira ni John A. Naging tinurubuan na ng sungay. What's up mga tangay? Welcome back. This is my YouTube channel, Katangay PLC. Sa mapagpalang araw mga tangay. Good morning, good afternoon, at good evening. Alright mga tangay, mag-reaction tayo for today. Dito mga tangay, yung tita ni Erika at ni May, maisinawalat na tunay na lihim nilang dalawang mag-ate. Ito mga tangay, mag-reaction tayo for today dito. At ano kaya ang siniwalat ng tita ni Erika? Bakit galit na galit sa kanilang dalawa? Ito mga tangay, samahan nyo ko at gawa natin ng reaction. Tara mga tangay. Sinong sinasabi ninyo sinungaling? Yung pinapunta ninyo dito ang sinungaling. Dahil alright, dito mga tangay, may ano yung tita ni Erika na sino ba talaga ang sinunghaling mga tangay. Dito mga tangay, alam naman ng mga viewers kung sino ito. Pinapatamaan ng tita ni Erika at ni May. At dito ay nakikita ko dito, hindi ko na pinakita ang video mga tangay. Grabing na minsan lang ito mag-live ang tita ni Erika. At dito nga ay normal lang sa mga tita kung nakita niya mali na ang ginagawa ni E at ni M, di ba mga tay? Dahil pamilya na ang pinag-usapan dito mga tay, di ba? Pamilya na, dahil siguro napuno na
Kaya nga may kasabihan kung puno na ang salop ay kakalusin na. At siguro na hindi napapigil ang tita ni Erica sa kanyang sama ng loob sa dalawa, di ba mga tangay? Dahil siyempre pamilya na ang pinag-usapan. Kapag pamilya na ang pinag-usapan, siyempre mga tangay, sino ba naman na hindi ipagtanggol, di ba mga tangay? So dito mahaba itong video mga tangay. Ihanapin ko na lang yung spot, pinaka-spot talaga. Pinaka-spot na isang kalukuhan na ginagawa na mag-ate na to. Di ba mga tangay? Sino hindi manggagalaiti magalit dito na malaman, siyempre normal yan sa naramdaman sa isang pamilya kung tinataraidor o sinisiraan ang sariling pamilya, di ba mga tangay? Tuloy natin mga tangay. Time si mamay nasa ospital na dinudugo, na sinasalinan yung dugo. Nandun sila sa San Pascual, nagpapakasaya, mga narireligo. Sila ang sinungaling. O ito mga tangay, sino ang inaano ng sinungaling dito ng tita ni Erica? So dito si Erica ay nagpapakasaya, pero yung kanyang magulang nakaratay sa ospital. So masaya sila, masaya, pero yung magulang nila naghirap sa kanila, nagtaguyod sa kanila, ay hindi lang man nila asikaso. So sino man hindi maghihimotok na kamag-anak, hindi nakatiis yung tita ni di ba? Si ate. Normal yun, maghimotok, manggalait, isagalit sa kanilang dalawa. Dahil siyempre, ito pala ang tunay na lihim ng dalawa. Dahil sa pira, dahil sa karangyaan, ipinagpalit yung magulang. Tuloy natin mga tangay. Hindi kami nag-aasikaso sa magulang ko. At yung sinasabi pati din niya, Nanang, kami nakapalibot kay Erica. Kupal ng aso, never kami nagpalibot dyan kay Erica. Nising kondoling what? Alright, dito mga tangay, nilinaw ni ate na hindi sila umiikot kay nang nagsikat, di ba? At ito ang lihim mga tangay sa likod ng kamera, sa likod ng kwento. Dito mga tangay, malaman natin yung buong kwento. Siyempre hindi na makatiis, di ba, si ate? Hindi na makatiis sa ginagawang kalokohan ng dalawa na ito sa likod ng magandang ngiti ng dalawang ito, di ba mga tangay? Na binabastos na, di ba, kung sino wala na, hindi na nirespeto yung pamilya, magulang nilang dalawa, di ba mga tangay? Tuloy natin. Kami din nakuha. Kaya wag niyo kami sasabihin na nakapalibot kay Erica. Hindi kami pinalaman niya sa palad niyan. Alright, dito nilabas na ang katotohanan, kwento ni ate na hindi sila pinapalamon ni dahil sumikap sila mabuhay, di ba mga tangay? Ito pala ang lihim ng dalawa na tangay. So maging awareness ito sa mga matutulungan na nagbago dahil sa karangyaan, kasikatan, di ba mga tangay? Di ba? Ipagpalit yung pamilya dahil nandito. Naramdaman ko sa ate yung kanyang concern sa pamilya, di ba? Dapat hindi yun ang mawala, di ba? Pero dito nawala yung respeto ng dalawang mag-ate na ito sa magulang nila at sa kay ate, di ba? Kaya wag na wag niyo sasabihin. Dahil umpisa pa nang makuha si Erica na ma-vlog yan si Erica, sama-sama kami dito. Sino ang nagagastos ng gastusin sa bahay? Sino ang nagpapakain sa kanila nung wala pa sila? Oo, nakita natin yan sa unang vlogs mga tangay. Nasa kwento yan sa vlogs na naghihirap yan sila
mga tangay. So ito ang katotohanan pala mga tangay. Sila ate ang sumusuporta dito kay A at kay M nang hindi pa na vlog. Naghihirap pa sila nung nagsikat na, nakilala na, ito ay tinilikuran yung tumulong sa kanilang dalawa mga tangay, nag-aruga, inatsa puwera. Siyempre, sino hindi sasama ang loob mga tangay dahil nawala yung respeto nila nang dahil sa pira, kasikatan, di ba mga tangay? Sino mga galaita? Real talk lang mga tangay, di ba? Pamilya is pamilya pa rin yan mga tangay. Magkaroon sila ng problema, babalik pa rin sila sa pamilya nila ni E at M. Ngayon, ano pa sila, nagtatamasa pa sila ng pira. Doon na sa unang banggit ni ate, di ba? Yung nanay niya nakaratay sa ospital, pero sila nagpapakasaya, inaano yung kaligayahan nila kaysa yung magulang nila nakaratay, na yan ang nagtulong para mabuhay sila, lumaki sila sa mundo, di ba mga tay? Ito pala yung nasa likod sa magandang ngiti ng dalawa na ito na mag-ate. Kaya huwag kayo magawa-gawa ng kwento, dada ng dada, na wala namang kayong mga alam. Kung nasabayan nyo ito mga tangay, so ito pala may inaano nila yung si ate na nilabas niya yung siyempre hindi na rin siguro siya na makatiis na dito sa dalawa mag-ate ito magandang magngiti, yung pamilya ang binaliktad na siguro naging masama. Yan sila ay yung hindi pa sila kilala at wala pa silang pira, ay sila ang tumutulong dito sa dalawa na ito, diba? Dito yung pumapasok na salitang walang utang na loob, di ba? Real talk lang tayo mga tangay. Napakasakit dito kay ate na itong dalawang mag-ate na to ay inaatsupira yung magulang nila, na ito sa likod ng kwento ay yung magulang nila ay tinalikuran nila, di ba mga tangay? Naninimot kayo ng mga balita na mali-mali, mga sinungaling. Ano yung sinasabi pati ninyo na si Erica may nagbili dito sa amin? Yung pawid, nakapiraso doon sa kulungan ng baboy. Kasi nung ngalingan, never si Erica bumili dito. So totoo yan mga tay, di ba? Nasa vlogs naman yan na may baboy yan. Dito pala mga tay, never pala si A bumili. Grabe no? Grabe yung yung naging nangyari kay A. Naging ano yung pamilya niya. Nagkaroon lang siya ng pera. Naging ito pala ang tunay na lihim nila. Never si Erica naggastos dito. Ako. Magulang ko ang nagpapawid nun, hindi si Erica. Masabi lang na si Erica ang gumastos para sumikat. Wala ka. Ito pala ay magulang pa rin ni A ang gumagastos at nagpapagastos si A. Laka, ito pala, grabe no. Ito pala ang nasa likod sa magandang ngiti. Naku po, napakahirap na maganito na ganunin mo yung magulang mo, babalik at babalik ito kay A, yung ginagawa niya sa magulang niya, di ba? Dudoble pa yan, dapat magbago ka na A. At May, magulang nyo pa rin yan, di ba? Buti na lang nag-ano to si ate nila na siguro hindi na nakatiis at isiniwalat, nag-video siguro para siyempre may mga supporters yan na nagpoprotekta dito sa dalawa na to, na ng kanilang panggastos. May mga sponsor yan mga tangay. May sponsor ito na malaki siguro. Pinalit nila yung pira sponsor sa magulang nila, 'di ba? Grabe naman ito. Buti na lang dito si ate na magprotekta sa magulang at sa pamilya nila. Dapat imbis itong dalawa mag-ate na to magprotekta sa magulang nila,
sila pa naging balakid o naging masama yung magulang nila. Is magulang yan ang magprotekta sa kanila, pero sila ang naging as o walang utang na loob. Nakita natin sa mga vlogs naman mga tayo na makasipag daw ni Im. Yun pala, ito pala yung sa likod. Baka baliktaran, di ba? Wag na wag ninyong sasabihin. Dahil umpisa pa nang makuha si Erica na ma-vlog yan si Erica, sama-sama kami dito. Sino ang nagagastos ng gastusin sa bahay? Sino ang nagpapakain sa kanila nung wala pa sila? Kaya wag kayo magawa-gawa. Oo, matay. So bago pala nagsimula ng vlog yan, ay wala pa talaga trabaho sa A. Ang nasa kwento yan, di ba, Maynila yan, nagkatulong, di ba, tapos bumalik para nagkasakit. Pero ito pala sila ate ang nasa likod na tumutulong kay Im, nagporsige sa magulang, pero sila pa ang yung naging masama sa mga supporters ni Lana, di ba? Grabe nangyayari sa buhay ni na Dilobyo, matay. Dilobyo ito dahil lang sa pira sa sponsor, di ba? Nagbago yung tunay nilang pag-uugali. Tuloy natin. Ng kwento, dada ng dada, na wala namang kayong mga alam. Naninimot kayo ng mga balita na mali-mali. Mga sinungaling. Nadala sa kadramahan. Real talk lang tayo. Nakadala kadramahan ng dalawang ito. Magaling sila magdrama. Buti nagsalita si ate nangyayari sa buhay ng pamilya nila. Maling impormasyon dahil siyempre may pinagtatakpan sa tunay na lihim nila, tunay pag-uugali siyempre yung mga supporters para hindi magdismaya yung mga sponsor para magpadala ng mga gift of love. Ay sayang naman ganito pala. Dapat ito malaman na sponsor itong mga tunay ay kung sponsor din na tolerate, di ba, pinagtatakpan ang tunay na lihim ng dalawa, walang magagawa si ate. Kaya napalive siguro si ate, no? Tuloy natin. Ano yung sinasabi pati ninyo na si Erica may nagbili dito sa amin? Yung pawid, nakapiraso doon sa kulungan ng baboy. Kasi nung ngalingan, never si Erica bumili dito. Never si Erica naggastos dito. Alaka, hindi nagbili, hindi naggastos. Grabe, inaano niya yung pira niya, matangay. Inaano niya, para saan yung pira na yan? Sa luho, di ba matay? Sa luho. Aloy. Magulang ko ang nagpapawid nun, hindi si Erica. Masabi lang na si Erica ang gumastos para sumikat. Yung tahian na sinasabing kay Erica. Hindi kay Erica yun. Doon yun sa asawa natin, Gina, hanggang ngayon hindi pa bayad. Allah. Utang ngayon. Allah ka. Puro kasi nangalingan lang pala yung mga tayo. May utang pa. Yung may-ari. Hinulog-hulugan pa. Ano to? Grabing, ano to? Nangyayari. Ilang kwenta. Paano niyo sabihin ninyo may nasangkap dito si Erica? Hindi kami nag-iimik, hindi kami nagkikibo noon. Oo. Wala hindi na-interview yung nanay lang ni si Ate Mi at ang tatay niya, yun na interview lang sa vlogs mga ito si ate, wala, hindi nakita to sa camera eh. So siguro na manipula ni yung mga supporters, di ba? Dahil may mga supporters, di ba, nagprotekta pa rin sa kanila para hindi siguro ano yung mga tunay na lihim na ito. So dito nalalaman natin unti-unti, talagang lumalabas talaga ang katotohanan, di ba mga tangay? Tuloy natin. Siyempre proud kami, pamangkin namin. Normal yun, proud. Siyempre umaangat sila, umaangat, proud sila. Kaso lang, ito pala sa likod ng camera, hindi pala bumibili, hindi pala nagsumusuporta. Yung tumulong dati na walang-wala sila, ay ito pa naging masama sa kanila.
Pero mali naman yung mga ginagarawa. Yung lang mali, sila. mali yung dalawa. Yung ang may mali talaga dito na bubunyag ang lihim ay yung si E at si M. Di ba mga tay? Di ba? Di ba? Di ba? Pinakalaban nila yung magulang namin. Hindi nga kaming mga anak, hindi kami nag-aano sa magulang namin. Grabe! Ganun pala. Kinakalaban yung magulang nila. Imbis yung magulang nila, alagaan nila. Sila ay may income na may pera. Imbis magulang nila, alagaan nila. Kinakalaban pa. Matay. So, hindi natin makikita yan sa likod ng kamera. Bakit? Totoo. Kasi si ate, sincere sa sinasabi niya na kinakalaban ang magulang nila ng ni E at ni M. Di ba mga tay? Grabe, kawawa naman yung magulang nila. At saka ang magulang nila mabait na magsalita, malumanay mga tay. Sila po ang malalakas ang loob na lumaban sa magulang namin. Ako lang sila. Grabe, di ba mga tangay? Grabe, ginagawa na gawa. Sabi kayo, subukan ninyo akong itag, subukan ninyo akong igawaan ng issue. Dahil kami buti mga tangay. Lumalaban na si ate, no? Lumalaban na, siguro napuno na siya mga tangay sa dalawang mag-ate na ito, na siguro nang bubuli na. subukan mo kami gawa ng kwento siguro, no, gumagawa sila ng kwento para sa mga sponsor siguro, no, mga supporters. Karapatid, nag-uusap-usap na mapapahiya yung pinagmamalaki ninyo, lalabas ang baho niya, subukan ninyo, dahil kami mga tiyahin-tiyuhin ang harap sa inyo, sa kanila. Alaka, subukan. So nag-usap na sila magkapatid, mag-QN sa dalawa na ito. Grabe, no? Grabe sa kadramahan ng dalawa. Pati pamilya nila, pinagkalulo nila dahil sa pira, sa kasikatan nilang dalawa, no? Grabe. Ang tindi ng galit ni ate sa dalawa na to, sa pamangkin nila. Sa inyo at dyan ka, Erika. Subukan nyo. Namumuro na kayo sa pamilya namin. Alaka, subukan nyo. Ang dalawa mag-ate, namumuro na pala kayo. Laka, grabing anong ginawa nyo sa pamilya nyo, yung pagkawala ng respeto, mga tangay, no? Naramdaman ko si ate na matindi ang galit niya dito sa dalawa na ito, dahil yung magulang nila, may sakit, hindi nila madalaw-dalaw, mga tangay. Gusto ninyo pasikatin si Erika, pasikatin ninyo. Kubaran ninyo, pasayawin ninyo, wala kaming pakialam dyan. Huwag ninyo pakialam yung pamilya namin, yung magulang namin. Sumusobra na kayo. Yan. So si ate nagbanta na kung anong gawin nyo kay M tsaka E tsaka M, kahit pasayawin nyo, wag lang pakalaman yung magulang nila, pamilya. Normal yun na protektahan ni ate yung pamilya niya, dahil privacy yan at pamilya nila yan, mga. So mayroon dito siyang may tao siyang nire-real talk si ate, di ba? Normal yun ipagtanggol niya. So isa sa nagdidipin si ate sa pamilya niya at sa magulang niya. Normal yun, didipin siya, magulang niya, di ba? Tapos wala nang respeto yung dalawa na to. Naku po, mahirap to. Nag-usap-usap na sila magpapamilya. So magpamilya na tong away ito, mga tangay, dahil siyempre pasok na sila, poprotektahan nila magulang nila. Binabaliktad ninyo? Yung kapatid ko scammer. Walang in-scam ang kapatid ko, ni Pisang Dulin. Ang scammer sila. Kontakin ninyo si John A para malaman ninyo kung sino ang talaga naghahawak ng pera, kung sinong scammer. Sila, hindi kami. Wala ka. Alaka, yung si John A isa nadawit na malaking sponsor daw kuno yan. So siya ang naghahawak ng pera ni A at ni M. At sino ang tunay, kontakin nyo sino ang tunay na scammer. So didipinsan. So ibig sabihin, mga tayo,
At sino ang talagang tunay scammer? Ang comment daw below mga takay. At nilinaw, siyempre, ano nila ito, protektahan nila ang pamilya nila at pangalan nila na baka siguro bibintahan sila na sila ang scammer, yung pamilya na. So dito mga takay, malalaman kung sino ang scammer, di ba? So ibig sabihin, ang dalawa mag-ati na ito, napaikot siya ng sponsor, mga sponsor of supporters, di ba? Alam, tao kami sa Pusporo, wala kaming alam sa mga galaw nilang magkakapatid. Oh. Si Sheila May ang promotor, si Sheila May ang scammer. Kaya wag ninyong ibaliktad sa amin, pamilya na wala kaming alam. Oh, nako po. Sheila May daw. Sino si Sheila May? Si Ate May? Alaka. Para lang kumita, para lang ipagkalulo yung pamilya, para mang-scam, laka ni real talk sila ni ating tita nila, maatay. Laka grabe to, no? Normal lang, protektahan ni ate yung pamilya na, normal lang, dahil siyempre napuno na sila, siyempre, na ano to na nabubulag yung supporters o na ano sila ng sponsor siguro, no? Maatay. Naku po. Magkakasama nga kami dito sa bahay, pero wala kaming mga alam sa mga kinikilos nila. So magkasama sila, magkasama sila sa bahay, pero walang alam sila ate sa pinagagawa ng dalawang mag-ate na ito. At napapaikot nila, niluloko nila ng dalawang mag-ate na ito, yung pamilya pati tita nila, no? Nang i-scam pala sila, laka. Kaya, wag niyo subukan na ako'y mag-live. Mama, magkakalabasan ng baho. Kaya, so dito live na nga siya, nag-upload ng video. So dito ay pinatunayan ni ate na mag-live siya para isiwalat yung katotohanan na lihim ng dalawa. Di ba mga time? So ganda ko po, napakahirap yan ng scammer. Magkahiyaan na pag magkahiyaan. Magulang na namin ang issue ninyo dito. Subukan ninyo ako na mag-live. Laka, nadadama yung magulang nila na nahimik na may mga edad na yan matangay. Dahil dito sa dalawa na ito, pag-scam nila, laka. Normal lang siya ate, pagtanggol niya yung pamilya, nanay niya, magulang niya. Matangay, normal lang. Siyempre hindi na siguro nakakatiis. Normal lang matangay. Mapapahiya yung pinagmamalaki ninyo. Subukan niyo. Yung magulang ko, nangihina. Halos di na namin maintindihan kung anong gamutan na ang mangyayari. Tapos ganyan ang ginagawa ninyo ng mga issue-issue. Nasubukan ninyo na may mangyari sa magulang ko. Malalaman ninyo ano. Dito normal din yan mata, yung magulang niya protektan mangyari. Subukan nyo, sabi ni ate, nagbanta si ate. Laka no, grabe no, harap-harapan niloloko yung buong pamilya ng dalawang mag-ate na to. Tapos nang i-scam pa, laka, grabe kapakapal ng mga mukha ng dalawang mag-ate na to. Ang ganda-gandang ngiti nila, maganda sila, pero manluloko pala no. Nag-video ako dahil gusto kong sabihin sa inyo ang totoo. Dahil sobra niya yung mga ginagawa ninyo na pandalait sa magulang ko, sa magulang namin. Kung noon hindi kami nagkikibo, dahil sino ba naman na mayroon kang pamangkin na sumikat, na binablog. Diba? Kahit sayang yun, pagkakataon na sana yun na bumuhos ang sponsor, kasural lang may nasilaw sa sponsor na banggit dito mahatay. At dito isa sa nag-handler mag-scam. Naku po. Sinungalingan na yung mga sinasabi. Okay lang, nilulunok namin. Sobrang pandalait sa pamilya namin, sa magulang ko, mga ginagawa. Kahit ako, nilait ako na ako daw may hawak ng budget.
Putang ina ni Singkonduling, wala akong hinawakang budget ng pera na yan. Kung gusto ninyong malaman. Grabing galit na ate. Napamura. Napamura siya. Wala nga daw siyang hawak na budget. Napamura. So, ganito mga tangay. May matindi ang galit na ate. Dito sa dalawa na pinagbintangan siya naghahawak ng budget. Napamura siya. Diba mga tangay? Biyera lang. Hindi ko lubos akalain. Napamura siya ate dito. Diba? Na sa dalawa na ito. Laka. Si Sheila May ang kontakin ninyo at siya ang may hawak ng budget ng pera ni John A. Sila ang magkaut-utan labi. Erica at Sheila May. Sila. Wala sa aming may hawak tiyuhin o tiyahin. Hindi lang kami nagkikibo dahil ayaw namin ng kahiyan. Kaut-utan, labi. Grabe yung dalawa ginagawa ito mga tangay. Ang sinasabi ko sa inyo. Tindahan ko na issue na issue. Sinasabi ninyo, pinapalabas ninyo, mga A-lover kayo. Na kay Erica yan, puhunan, yung tindahan ko na yan. Oo, mga tangay, may bago yan, may binablog dati na may tindahan, doon nagatinda pa si Erica, di ba? Tapos may nabanggit na A-lover. Parang fan-page to. Nakakaroon ng yung fan-page na yan, nakakaroon ng basher dyan sila Kuya Bal at Kalingap Rob at si Beyonce mga tangay sa A-lover na yan. Parang mga defender, mga supporter dyan. Naku po, nabanggit. Sabi ko sa inyo, missing Kundoli, wala yan Erica sinapon. Never yan namigay ng budget ng puhunan dyan sa tindahan na yan. Oo, may tindahan. So dito mga tayo, nilinaw ni ate na kahit singkong duling na walang inambag si Erica sa tindahan niya at sa buong pamilya nila. So ano na lang yung kinikita nila? Saan napupunta yon? Sa luho? Sa luho nila? Tira yan ang asawa ko at yung pinagpatayo na ito ng bahay, tira pa ito nung tinulong ni Robel. Walang Erica dyan, walang Erica. Naanood o mga tangay, naano yun kay Dudong? Si Dudong ang dito una nag-vlog tapos nilapit niya kay Kalinga Prob, di ba? So tinulungan dito pala si ate ni Dudong. Yun, at pasalamat siya kay Dudong. Nakakapuno na kayo, mga A-lover kayo, pasikat kayo, puro kayo mga kabutugan. Paggagawa na lang ng kwento. At yung sinasabi ng Sheila May na yan, kabutugan. So kapag sa Tagalog, kasinungalingan yung mga A-lover. Laku po. Para mga A-lover na to, feeds to ito, isang grupo ito na supporters at sponsor, siguro mga tangay. Siguro napuno si ate dito sa mga supporter o founder, di ba? Kaya ito siguro yung naga-tolerate o naga-ano sa dalawa na nangangako siguro kami mag-ano sa iyo, suporta, magdipinsa. Ilabar niya Sabi niyo babalitaan namin na inapi namin yan mga yan, Wala kayong alam diyan sa mga yan. Kami ang nakakilala diyan, kami kasama namin yan. Alam namin ang mga likaw ng pitukan yan. Mga bata pa yan, kanino yan? Saan niya nakaisan? Sa tiyuhin, sa akin, Mag-graduate yan ng grade 6. Dito, siniwalat niya, tunay na maliliit pa daw ito. Ay, sa kanila, palipat-lipat din lang pala ito. Tapos na ito sila ate, si ate nagasalita. Sila pa naging masama sa dalawa na ito. Grabe. Wala utang na loob talaga tong dalawa na to, no? Sino ang nag-intindi dyan? Digatas ko pa yan. Anong sinasabi ninyong pang-aapi ang ginagawa ko dyan sa mga yan? Sa mga batang yan? Puro mga kabutugan na lang ang mga ginagarawa. Nagkapira lang, dumating lang ang pira ni John A. Naging tinurubuan na ng sungay. Grabe sponsor yan. Nakaroon lang ng pira ni John A. Naging kabutugan.
naging mayabang at sinungaling dahil sa pira. Yung dalawang mag-ate na ito, ipinagpalit yung mga tita na nagsakripisyo sa kanila na at binigyan pa, naging sinungaling pa sila ate at magulang nila, no? Laka, grabe. Tapos kayo mga ilaber kayo ha, sobra kayo paninira, sobra kayo mga kakutugan, yung sinasabi ninyo. Pati magulang ko, inaapakan na ninyo sa mukha. Wala. Kayo ang mga buto. Wala. Grabe. Wala kayong alam sa buhay namin, wala kayong alam sa pamilya ko, wala kayong alam sa magulang ko. Ha? Pumunta kayo dito sa bahay, hinarapan kayo ng magulang ko kahit hindi na nakakahinga yung ina ko. Hinarapan kayo ng ayos, kinuhaan kayo ng buko, inintindi kayo, kinausap kayo. In-entertain pala sila. In-entertain pala sila ng nanay at tatay, pamilya nila, yung mga ilaber pala. Parang grupo yan matang o grupo may sponsor, founder, reader. Winelcome pala sila, tapos naging sinangaling pa yung pamilya ng nila dalawang mag-ate na to. Laka, grabe ito. Tapos palalabasin ninyo, ang magulang ko malakas pa sa sikat ng araw. Ha? Putang ina ninyo, wala kayong alam, text kayo ng text, dada kayo ng dada, wala kayong alam, noon time ng pagkagabi na yun, na inagaw-agaw namin ang magulang namin na na-ospital na halos hindi na makahinga. Hindi kayo naghihirap, manghayop kayo. Grabe galit ni ate dito sa ilaber. Oo, siyempre normal yon. Magulang yon, protektahan nila. Hindi nakatiis si ate na magmura. Kahit sino ba naman anak mga tangay na ganito, inaapi-api na yung magulang. 'Di ba? Sino ba naman hindi mapagpigil magmura? 'Di ba mga tangay na sino naman yung mga ano-ano man yung tao na yun na pinapakalaman yung buhay nila ba, 'di ba mga tangay? At sila pa naging sinungaling sila ate, 'di ba? Tapos dito sa dalawa na ito, imbis sila magprotekta sa magulang magkapatid at nag-alaga, nagbago sila dahil sa pera. Tumigil kayo ng kahambugan ninyo. Mga ilaber, mga pasikat, magkapira lamang kayo. Puro kabutugan na lang ang ginagawa ninyo. Sa ospital yung magulang ko, sinalinan dugo. Pero nasaan yung Eric ang sinasabi nyo? Nasaan yung Eric ang sinasabi ninyo? Nandun, naliligo sila sa sa San Pascual. Yung mag-aranak, pero walang itinulong sa pagulang namin. Laka, grabe, sinalina ng dugo yung magulang ni A at ni M. Sila nagpapakasaya, yung magulang nila naghihirap sa hospital. Grabe mo. Kahit sino ba naman matangay, magalit dito sa dalawa mag-ate na to, si E at si M. Kami, nag-aasikaso sa ospital. Kaya huwag kayo magparabibinutog, magparagagawa ng kwento na walang sakit yung magulang namin. Wala naman kayong ambag. Maigi pa nga sa inyo si Mami Lydia. Mga kahambugan na lang mga sinasabi ninyo sa ito pala, amin. totoo matangay. Mabuti pa yung isang babae, si Lydia, Ma'am Lydia, na tumulong sa kanila. Pero yung dalawang magkapatid na ito, nagpapakasaya, yung magulang nila naghihirap at haratay sa ospital, wala silang pakialam. Nabaliktad na lang ninyo kami. Yun. So dito mga tangay, grabing galit ni ate. Normal lang si ate magalit, siyempre pamilya yan, magulang niya, na siguro na pinagbabaliktad na sitwasyon na ito si dalawang M na api. Yun pala yung magulang at mga sila ate na sila dati tumutulong sa dalawa na ito, na dahil sa pera nag-iba yung mga ugali, mga tangay, no? So alright mga tangay, kayo na lang maghusga dyan sa isiniwalat ng tita ni A at ni M sa kanilang tunay na lihim na pag-ugali, di ba mga tangay? Kayo na lang maghusga dyan. Alright mga tangay, yan lang reaction ko. Kung nagustuhan mo tong reaction ko, mag-like, comment ka na at mag-subscribe para updated ka pa sa mga next reaction ko dito sa part 2, di ba mga tangay?
Alright, maraming salamat mga tay at lagi tayong mag-ingat. Adios.